Dahil malaki ang naging party ko sa buhay mo, babe. Minahal natin ang isa't isa. Kahit na wala man kami sa alaala mo, ngunit mararamdaman mo pa rin ang halaga namin dyan sa puso mo, parang naiiyak niyang sagot. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng silid, at pumasok si Dwayne, na seryoso ang mukha, habang nakatingin at papalapit sa kanya. Sanaya, tingnan mo ang videong ito. Nakuha ko ito nang napagtagumpayan kong i-hack ang surveillance camera, sa mansion ng mga Colster na nakalink mismo sa cellphone ni Raven, pabulong na pagkakasabi nito sa kanya. Agad niyang hinhila si Dwayne sa pinakasulok na bahagi ng kwarto, at mabilis na kinuha ang isang earpiece sa kaliwang tainga ni Dwayne, habang masusing minamasdan ang nakapos na video. Agad naman pinindot ni Dwayne ang play button sa kanyang CP, at lumabas ang video ng 2 taong nagtatalo sa loob ng silid, na halatang isang study room. Raven, ilang ulit ko nang sinabi sa'yo, nalayuan mo si Cattleya noon pa, bakit ba hindi ka nakikinig? Pero Dad, bakit? Hindi kita maintindihan. Tinatanong lang naman kita kung kilala mo ang ama niyang si Dave Colster. Mula pa noong nalaman mo na nagkakilala kami ni Cattleya, naging mahigpit ka na sa akin. Ayaw mong lumalapit ako sa kanya. Bakit ba hindi mo masabi sa akin ang pinakadahilan, kung bakit ayaw mo sa kanya? Nagulat si Cattleya, nang makita ang malinaw na mukha ng lalaking tinatawag ni Raven na Dad. Laking gulat niya nang mapagtantong kamukha talaga ito ng taong nakita niya sa panaginip, na bumaril sa kanyang ina. Pero bakit? Di ba isa din siyang Colster? Nasa malalim siyang pag-iisip, nang marinig niya ang sagot ni Simon Colster sa anak niyang si Raven. Dahil pangalawang pinsan mo si Cattleya, at hindi ka pwedeng umibig sa kanya. At may isa pang dahilan, dahil kay Madam Mia. Noon pa man alam ko nang may anak si Ara, ngunit nanatiling tikom ang aking bibig, dahil ayaw kong malaman ni Madam Mia ang tungkol sa kanya, at tuluyan siya nitong matunten upang tapusin. Dad, katanggap-tanggap na magiging pangalawang pinsan ko si Cattleya, ngunit ang idagdag ang Madam Mia na yan, na isa sa mga dahilan mo, parang nakakairita na pakinggan. Nagagalit ako sa sinasabi mong Madam Mia na yan, dahil pakiramdam ko mula pa noon, kinokontrol na niya ang buhay ko. Laging siya ang dahilan mo, kung bakit hindi ko pwedeng gawin ang ganito, o gawin ang ganyan. Bakit ano ba siya sa buhay ko? Siya ang totoo mong ina, nahihirapang sagot nito sa kanya. What? Anong sabi ninyo? Ina ko siya. Dad, ano na namang kalokohan to ha? Kanina sinabi mo magpinsan kami ni Cattleya, ngayon naman biglang si Madam Mia na naman ang aking naging ina. Nagpapatawa ka ba, Dad? At si Amanda mo rin, di ba sabi mo ina ko rin siya? Kaya naging magkapatid kami ni Draco dahil sa kanya. Ano yun, palabas lang. My God, Dad, ano ba talaga ang totoo ha? Parang mababaliw si Raven sa mga narinig mula sa ama. Pinalabas lang yun ni Madam Mia, para linlangan si Philip. Pumayag ako sa kanya, dahil ng mga panahong yun, galit na galit ako kay Philip. Dahil sa pag-agaw niya kay Amanda mo rin mula sa akin. Kaya iyon ang naisip kong paraan, para makaganti sa kanya, at tuluyang mabawi si Amanda, ngunit hindi ko akalain na pati si Amanda, ay naisipan na ring tapusin ni Madam Mia, at saka pinalabas na namatay ito dahil sa pagsilang niya sayo. Naisip ni Simon na sabihin na lang ang lahat sa anak, dahil alam niyang hindi niya kailanman matatago ang katotohanan sa pagkatao nito. Litong-lito si Raven sa ama. Dad, kung sinasabi mo na mahal mo si Amanda, paano ako lumabas bilang anak ninyo ni Madam Mia ha? Ano ako, bunga ng kalasinggan niyo? Sarkastiko niyang tanong sa ama. Noong mga panahong nasa sitwasyon ako ng aking pagdurusa, umuwi ako ng New York, upang turuan ang sarili kong makalimot kay Amanda. Naawa sa akin ang pinsan kong si Dave Colster, kaya ipinakilala niya sa akin ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Ang tunay na pangalan ni Madam Mia noon ay Cynthia Moore, at naging matalik silang magkaibigan ni Ara noon. Nagbago lang ang lahat ng si Ara ang napiling magiging Eagle Queen ng Erie. Sa halip na si Cynthia. Sa mga panahong iyon hindi ko pa alam na si Ara pala ang napiling Eagle Queen ng Erie, kaya madali akong napapayag ni Cynthia sa lahat ng mga kagustuhan niya. Dahil sa kagustuhan kong makalimot kay Amanda, pumayag akong makipagrelasyon kay Cynthia, hanggang sa may nangyari sa amin, at ikaw ang naging bunga. Noong malaman ko na ipinagbubuntis ka niya, sobrang saya ko dahil magkakaanak na ako,
ngunit hindi ko akalain na iyon pala ang unang hakbang ni Cynthia, para maipasok ako ng lubusan sa kanyang bulsa. Tinakat niya akong aalisin ka, kung hindi ako papayag sa kagustuhan niyang tapusin si Dave Colster at Aura Ferrer. Hindi ako pumayag noong una, dahil alam kong pinagbubuntis rin ni Aura noon si Catlea. At ayaw ko ring madamay ang bata. Gaaman sa kapangyarihan si Cynthia. At gagawin niya lahat para lang maagaw ang kapangyarihan na binigay kay Aura. Sa halip na sa kanya. Hindi ako pumayag noong una, ngunit sinabi niya sa akin na kapag tinapos ko si Dave Colster, lahat ng yaman ng mga Colster ay mapapasa akin, at kapag nangyari yun, matutumbasan ko na ang yaman ng mga Del Fuego, at posibleng maagaw ko si Amanda mula kay Philip. Nilamon ako noon ng aking galit, at kagustuhan na makapaghiganti, kaya ako pumayag sa mga plano niya. Pinamunuan ko ang Dark Secrets, isang underworld organization, na noon nasa ilalim ng pamamahala ng pamilya ni Cynthia. Sinanay nila ako sa mga karumaldumal na pamamaraan ng pagtanggap ng suhol mula sa mga taong mayroong gustong ipatapos, at kung ano-ano pang mahahalay na klase ng gawain ng kanilang organization. Di nagtagal lumakas ang puwersa ng Dark Secrets, dahil sa aking pamumuno, na pagtagumpayan namin ni Cynthia na tapusin ang mga magulang ni Catlea. Hindi makapaniwala si Raven, na ang inaakala niyang mabait na ama, ay naibenta na pala ang kaluluwa sa impyerno. Naawa siya noon sa sinapit ni Catlea, noong nasa probinsya pa lang ito. Simula nang magkakilala sila sa larangan ng Taekwondo, lihim na niya itong pinasubaybayin, hanggang sa kanilang probinsya. Nagkandaleche-leche ang buhay nito, dahil lang pala sa kagagawan ng kanyang ama't ina. Kinuyam niya ang kanyang kamao, at sinuntok ang salamin sa loob ng kanilang study room. Nagulat pa ang kanyang ama nang magsilaglagan ang basag na mga salamin sa sahig. Nagsisigaw at umiiyak siya sa sobrang galit. Binalingan niya ang kanyang ama, matalim ang kanyang pagkakatitig, puno ng hinanakit at pagkamuhi ang kanyang dibdib. Alam niyo dad, mas mabuti pang inalis niyo na lang ako noon. Kaysa binuhay niyo ako, at pinalaki sa isang kasinungalingan. Mas gugustuhin ko pa ngayon ang mamatay, kaysa tanggapin ang katotohanan. Na kayo ang aking mga naging magulang. Hindi kayang tanggapin ng konsensya ko. Na ako ang nagiging dahilan ng mga kasamaan niyo. Para lang sa mga pansarili ninyong interest. At ang kumpanya ng mga Colster, para akong masusuka na umupo bilang CEO ng kumpanya, inanayan kahit kailan hindi naman pala sa inyo. Mula ngayon huwag nyo na akong hanapin, at sabihin mo dyan sa inang Mia o Cynthia, o kung ano man ang pangalan niyang sinasabi mong ina ko, sabihin mo, kahit kailan hindi ko siya matatanggap. Galit na galit si Raven, malalaki ang kanyang mga hakbang na lumabas ng study room, at binalibag po Sora ang pinto. Sa kabilang banda, hindi na makayanang kontrolin ni Sanaya ang kanyang sarili, habang pinapanood ang video ng mag-amang Simon at Raven. Sumigaw siya ng malakas habang humahagulgol sa pag-iyak. Nakaluhod siya sa paanang bahagi ng kama ni Draco, habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi niya matanggap na pamilya lang din pala ng kanyang ama, ang mismong gagawa sa mga magulang niya. Bakit? Bakit? Patuloy na sigaw niya habang umiiyak. Nakalimutan na niyang nasa loob pala siya ng hospital, kasama si Draco at ang kanyang mga anak. Mommy, anong nangyari sa'yo mommy? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Adira habang yumayakap sa kanya. Sa kanilang dalawa ng kanyang kambal. Siya ang nagmana sa pagka-emotional ng kanyang ama, dahil mabilis itong nagre-react kapag nasasaktan siya. Hindi kagaya ni Alaric na yumayakap din ngayon sa kanya, ngunit tahimik lang na umiiyak. Nasaksihan lahat ni Draco ang nangyayari sa mag-iina. Galit niyang tiningnan si Dwayne, na akala niya ang lalaking ito ang naging dahilan ng pag-iyak ng kanyang asawa. Hindi niya maintindihan ang sarili, kung bakit gusto niyang suntukin ang lalaking yun. Ngunit wala siyang lakas upang bumangon. Sa tuwing puwersahang pinipilit niya ang sarili upang bumangon. Sumasakit lalo ang ulo niya. Pinipilit niyang pigilan ang pagbuhos ng nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Bakit ganito ang kanyang nararamdaman? May kung anong gustong isigaw ang puso niya, ngunit hindi niya maintindihan kung ano. Babe, sa wakas ay nasabi niya, na siyang tuluyang nagpaiyak sa kanya, habang tumitingin sa kanyang asawa. Hindi niya maalala ang nakaraan, kaya hahayaan niya ang kanyang puso ang siyang magdidikta ng kanyang isipan.
Nagulat ang lahat nang lingunin nila ang pinanggalingan ng boses ngayon lang. Nakita nila si Draco na maluha-luhang nakatingin kay Cattleya, habang ang dalawang kamay nito ay nakaangat na parang nag-aanyaya na yakapin siya. "Babe, halika nga dito," mahinang tawag nito ulit sa kanya. "Babe," sagot din niya sa asawa. Pakiramdam niya nakahanap siya ng kakampi sa mga oras na ito. Bumuhos ulit ang luha sa kanyang mga mata, at agad siyang lumapit, upang humiga sa braso ng asawa, habang isiniksik ang mukha sa ibabang bahagi ng kilikili nito. Niyakap siya ni Draco ng mahigpit, at pinatahan. "Tahan na babe, kahit hindi pa ako nakaalala, sigurado ang puso ko na ayaw ka nitong makikita na nasasaktan," sabay halik sa noo ni Cattleya. "Daddy ang daye mo, bakit si Mommy lang ang niyakap mo at pinatahan?" Umiiyak din naman ako ah. Pagmamaktol ni Adira, habang patuloy pa rin sa pag-iyak, at humiga na rin sa tabi ni Draco sa kaliwang bahagi niya. Agad namang pinuntahan ni Alaric si Adira, upang pigilan na maging third wheel sa dalawa. Hinhila niya ito upang bumaba sa kama, "Gusto kong may akap si Daddy," pagmamaktol niya sa kapatid. "Saka mo na lang gawin yan pag magaling na si Daddy," nairitang sagot ni Alaric sa napakaiyaking kapatid. Bakit si Mommy noong umiyak niyakap, at pinatahan ni Daddy, bakit ako hindi pwede?" Naiinggit niyang tanong. "Hayaan mo na sila, hindi mo ba nakita? Magkatabi silang nakahiga. Sabi nila kapag magkatabi ang mga magulang sa paghiga, ibig sabihin gagawa sila ng bata." Biglang napatigil si Adira sa pag-iyak, dahil sa narinig sa kanyang kuya. Kunot noong tiningnan niya ang kanyang mommy at daddy, na ngayon ay nakakunot noon naring nakatingin sa kanilang dalawa. Pumalatak ng tawa si Dwayne sa loob ng silid. Habang nakamasid sa dalawang kambal na nagbabangayan sa tabi ng mag-asawa. "Alaric, saan mo natutunan yan?" tanong ni Sanaya sa anak. Agad namang tiningnan ni Alaric ang Tito Dwayne niya, na ngayon ay hindi pa rin matigil-tigil sa kakatawa. Sabi kasi ni Tito Dwayne, kapag magkasamang nakahiga ang mag-asawa, di daw dapat disturbahin dahil gagawa daw sila ng katulad namin, nalilito namang sagot ni Alaric sa ina. Agad namang natigilan si Dwayne sa kakatawa, nang maramdaman niya ang mabigat na bagay na biglang bumagsak sa kanyang pagmumukha. Nasalo pa niya ang unan, na hinagis ni Cattleya sa kanya. "Bakit ako?" tanong niya kay Cattleya. "Magtatanong ka pa, kung ano-ano lang kasi ang itinuturo mo sa mga anak ko. Dinadagdagan mo lang ang katabaan ng pag-iisip nila," naiiritang sagot niya kay Dwayne. Napakamot na lang si Dwayne sa batok. Akmang uupo na siya sa kabilang couch, nang marinig niya ulit ang sinabi ni Sanaya. "At bakit ka pa umupo dyan? Lumayas ka na, at imbestigahan kung saan ang Madam Mia na yan. Kung ano-ano na lang mga tinuturo mo sa anak ko, nakakainis ka. Makaalis na nga, mahirap pag nasubrahan sa tamis, ang bilis ma-high blood." Nagparinig pa ito sa kanila ni Draco bago lumabas. Lihim namang napapangiti si Draco, sa katigrihan ng kanyang asawa. Nilingon ni Draco ang dalawang anak, at sabay na niyakap niya ang mga ito. "Bakit ba nagseselos ang little princess ko sa mommy niya? Iba kayo, iba na rin si mommy, okay? Syempre mahal na mahal din kayo ni daddy. Sorry mga anak kung nasaktan kayo ni daddy ha. Hindi ko pa kasi maalala ang lahat, blanko pa sa ngayon ang isipan ko, but don't worry, gagawin ni daddy ang lahat, para mabilis na makarecover ang utak niya." Magkakasama na rin tayong lahat ang naging paliwanag niya, habang masuyong hinahagod ang likod ng dalawa niyang anak. Nakamasid lang si Cattleya sa kanyang mag-ama, ngunit hindi may aalis sa isip niya ang mangamba, para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Hindi niya alam kung may nalaman ng impormasyon si Madam Mia, tungkol sa kanya. Kailangan niyang maghanda na ngayon, lalo na't mag-isa lang siyang kikilos, dahil si Draco wala pa ring maalala. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at tinawagan ang isa sa mga tauhan na kanyang pinagkakatiwalaan sa Erie. Matagal na nakaupo, ngunit tulala si Simon Colster sa isang swivel chair. Nasa loob mismo ng kanyang study room. Para siyang lantang gulay. Simula nang umalis si Raven kanina, hindi na niya alam kung nanaisin pa ba niyang mabuhay, dahil kinamumuhian na siya ng sarili niyang anak. Si Raven ang buhay niya, ngunit ngayon hindi niya alam kung magkikita pa ba sila. Ilang sandali pa ang lumipas, nang biglang magring ang kanyang cellphone. Bigla siyang kinabahan, dahil si Madam Mia ang tumatawag sa kanya.
Matagal na ring hindi ito tumatawag sa kanya. Kahit may takot sa puso niya, ay pinili pa rin niyang sagutin ang tawag nito. Simon, walang hiya ka, isa kang traidor. Bakit mo inilihim sa akin ang tungkol sa anak ni Aura? Kung hindi pa nag-report sa akin ang isa sa mga tauhan ko sa Eri, hindi ko pa malalaman na may anak si Aura na nagngangalang Sanaya. Ang galing mong magtago, Simon. Akala mo hindi ko rin alam. Sinabi mo kay Raven ang lahat ng lihim ko. Alam mo ang batas ko, Simon, tinatapos ko ang lahat ng tumatrador sa akin. Galit na sigaw ni Madam Mia sa kabilang linya. Hindi na ako natatakot sa iyo, Cynthia. Para saan pa ang buhay ko? Mas mainam nang tapusin mo na lang ako ngayon, kaysa ang mabuhay ako na hindi kapiling ang aking anak, agad na sagot ni Simon habang umiiyak. Huwag kang magmadali, Simon, darating tayo dyan, pero pahihirapan muna kita. Sa tingin mo may iligtas ng kamatayan mo ang mga kasalanan mo sa akin. Diyan ka nagkakamali, dahil hindi pa ipinanganganak ang taong si Sir sa akin, kahit pa ang anak ni Aura. Hawak ko ang 4 na haligi ng Eri, at mahihirapan siyang bawiin sa akin ang kapangyarihan ng Eagle Queen. Cynthia, utang na loob, tumigil ka na. Hindi ka pa rin ba napapagod? 23 years ka ng lihim na namumuno sa Eri, bakit hindi mo nalang hayaan ang anak ni Aura, na mamuhay ng tahimik? Ikaw ang tumigil, Simon. Sa tingin mo ba siya nga si Sanaya, para hindi hanapin kung sino ang totoong pumaslang sa mga magulang niya? Kaya hanggat maaga pa, uunahan ko na siya. Kilalang kilala ko siya, Simon, tama ang kutob ko noon, na baka nga may anak si Aura, dahil coincidence naman kung magkamukha lang sila ni Aura, diba? Alam ko na ngayong si Kathleya at Sanaya ay iisa. At uunahin ko ang 2 anak niya. Ngayong hindi pa magaling si Draco, umpisahan ko na ang aking mga plano. Walang hiya ka, Cynthia. Hindi ka magtatagumpay. Maawa ka sa anak natin. Maawa ka kay Raven, dahil sa ginawa natin noon, kinamumuhian niya tayo. Bakit ba kailangan mo pang dagdagan ang mga kasalanang ginawa mo? Marami ka nang tinapos, ngayon ka pa naduwag, Simon. Paano kung sabihin ko sa'yo, na may isa pa tayong anak? At nakahanda siyang kilalanin ka bilang ama. Hahayaan mo pa rin bang mabuhay si Kathleya? Saglit na natigilan si Simon sa sinabi ni Cynthia, ano? Anong ibig mong sabihin? Sa wakas ay natanong niya. Buntis ako nang umalis ako noon sa poder mo, kaya huwag kang hangal kung iniwanan ka ni Raven, dahil mayroon ka pang isang anak na naghihintay sa'yo. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Kailangang sumunod ka sa aking mga plano, kung gusto mo pang makita ang isa mong anak. Tinapos mo na rin lang ang mga magulang ni Kathleya, bakit hindi mo na lang din tapusin pati ang kanyang buong pamilya? Kasalanan mo kasi ito eh. Nagtira ka pa ng pamilya ni Aura. Cynthia, tama na, ayaw ko na. Hindi ko na kayang gawin ang ipinapagawa mo sa akin, lalo na't pamilya ko ang gusto mong tapusin. Baka nakalimutan mong pamangkin ko si Sanaya. Boplax ka ba, Simon? Ngayon ka pa nag-iisip ng ganyan, kung saan tinapos mo na si Dave na pinsan mo. Hindi pa ngayon ang panahon para magsisi ka. Kapag hindi mo ginawa ang sinasabi ko, ang anak mo mismo ang gagawa nun para sa'yo. Walang hiya ka, Cynthia. Hindi pa niya natapos ang gusto niyang sabihin, ngunit agad na nitong pinutol ang tawag. Cynthia, sigaw ni Simon, ngunit wala nang nakikinig sa kabilang linya. Walang hiya ka, huwag mong idamay ang anak natin sa kasamaan mo. Nanginginig sa galit si Simon. Ano na ngayon ang gagawin niya? Hanggang ngayon pinagsisihan pa niya ang ginawa sa sariling pinsan, pati ba naman ang anak nitong si Kathleya, ay gagawin na rin niya. Pero paano ang anak niya? Nasabunot niya ang kanyang buhok, sa sobrang galit kay Cynthia. Ikaw ang tatapusin ko ngayon, Cynthia, huwag mo lang subukan na idamay pati ang anak natin, dahil makikita mo, magkakasubukan tayo. Samantalang sa loob ng hospital, nagtataka si Draco sa mga kilos ngayon ng kanyang asawa, parang hindi ito mapakali, dahil kanina pa niya itong nakikita na pabalik-balik, at paikot-ikot sa loob ng kanyang silid. Kanina pa umalis ang kanilang mga anak, ngunit parang wala pa rin ito sa sarili. Lagi nitong hawak ang kanyang cellphone, at mayat-maya'y mayroong tinatawagan. Hello Bruce, ang mga tauhan na pinadagdag ko, para magbantay sa mga anak ko, dumating na ba? Nasaan na kayo ngayon? Malapit na ba kayo sa bahay? Okay, sige, sabihin mo kaagad sa akin, kapag nakarating na kayo.
Sige, salamat. Nakikita niyang namumuo na naman ang mga luha sa mga mata nito, at waring kay bigat ng kanyang dinadala. Nasasaktan siya kapag nakikita niya sa ganitong sitwasyon ang kanyang asawa. Gustong-gusto na niyang makaalala, para matulungan ito sa kanyang problema, ngunit kahit anong pilit niya sa sarili, ay wala talagang pumapasok sa utak niya. Babe, tawag niya kay Katlea. May problema ba? Wala naman babe, magpahinga ka na okay. Huwag mo akong masyadong intindihin, dahil maliit lang itong problema ko. Kailangan mong gawin ngayon ay ang matulog, baka sakaling paggising mo, kahit kaunti may maalala ka na, saka siya nito tinabihan upang makatulog. Ilang oras pa ang nakalipas, at agad na ring nakatulog si Draco. Ngunit si Sanaya, hindi na maintindihan ang kaba na nararamdaman niya. Patindi ng patindi ang tibok ng kanyang puso, at para bang sasabog na ito anumang oras, dahil sa sobrang kaba. Bakit ba, hindi pa rin tumatawag sa kanya, kahit isa man lang sa mga tauhan niya, kung nakarating na sila sa manor o hindi pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at tinawagan si Bruce, ang taong pinagkakatiwalaan niya mula sa Eri. Agad naman nitong sinagot ang tawag, ngunit nagtaka siya kung bakit hindi boses ni Bruce ang narinig niya. Kamusta ka na Sanaya? Or should I say Katlea? Pang-aasar ng babae sa kabilang linya. Sino ka? At bakit nasayo ang cellphone ni Bruce? Kinakabahang tanong niya. Oh, kawawa ka naman Sanaya, walang magagawa si Bruce, dahil ang mga kasamahan niya ay tauhan ko rin, anong akala mo sa akin, hindi alam lahat ng pinagagawa mo. Siya nga pala may regalo ako sa iyo, buksan mo ang pinto, it's a free delivery. Enjoy mo ha, huwag kang mag-alala, dadagdagan ko yung regalo ko sa iyo, sakaling hindi mo ibibigay ang hihingiin ko sa iyo, saka agad nitong pinatay ang tawag. Mabilis na tumakbo si Sanaya upang buksan ang pinto, at agad na bumungad sa harapan niya ang isang maliit na box, na may kulay itim na ribbon na nakapatong sa itaas nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay, na kinuha ang maliit na box, at dahan-dahan niya iyong binuksan. Isang malakas na sigaw ang bumulaho sa buong hospital, ang maririnig. Nagkataong papunta si Axel sa silid ni Draco, nang biglang sumigaw si Sanaya. Nakita niyang napapatalon si Sanaya sa pagkasindak, habang nanlalaki ang mga matang nakatitig sa loob ng maliit na box na iyon. Mabilis niyang pinuntahan si Sanaya at pinapasok sa loob ng silid ni Draco, ngunit nang mapako ang kanyang paningin sa maliit na box, parang siya naman ang gustong sumigaw. Napaatras siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Alaric, si Alaric, anong ginawa nila sa anak ko? Hindi ko mapapatawad ang taong may gawa nito sa'yo, hindi ko mapapatawad. Magbabayad sila. Magbabayad sila. Sinusumpa ko, magbabayad sila. Malakas na sigaw ni Sanaya, habang patuloy sa pag-iyak. Pakiramdam niya gusto niyang manakit ng tao. Narinig ni Draco ang lakas ng sigaw ni Sanaya, kaya agad siyang nagising. Mabilis ang kanyang mga hakbang na bumaba sa kamang hinihigan, upang mapuntahan ang nagwawalang asawa. Babe, agad na niyakap ni Draco ang likod ng naghi-hysterical niyang asawa. Ano bang nangyari babe ha? Draco, pinutol nila ang isang daliri ng anak natin, pinutol nila ang daliri ni Alaric, nagwawala uli si Sanaya mula sa pagkakayakap ng mga bisig niya. Tiningnan niya ang laman ng maliit na box, para lang masindak sa kanyang nakita. Isang maliit at dagwang hintuturo ng isang bata, na halatang galing sa kamay ni Alaric ang nakalagay sa loob nito. Natatandaan niyang may maliit na birthmark si Alaric na parang hugis puso sa kanyang hintuturo, kaya agad niya itong nakilala. Katlea, sinong may gawa nito sa anak natin? Parang may iyak niyang tanong, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi pa rin sumasagot ang kanyang asawa, sa halip ay tulala lang itong nakatitig sa kanya, at waring pinag-aaralan ang kanyang reaksyon. Tiningnan niya rin si Axel, at ganun din ang naging reaksyon nito sa kanya, kaya agad siyang nairita. Ano ba kayo? Axel, ano ba talaga ang nangyari ha? Sino ang may kagagawan nito sa anak ko? Bro, bumalik ka na. Masayang tawa ni Axel ang sumagot sa kanya. Ha? Bumalik? Saan ba ako nagpunta? Nalilito na siya sa dalawa, dahil maging si Sanaya ay tumigil na rin sandali sa kaiyak, at tulala pa ring nakatingin sa kanya. Bro, nakaalala ka na? Hahaha bro, naalala mo na ba kaming lahat? Masayang tanong ni Axel sa kanya. Wait, nakaalala na ako.
Tinanong niya ang sarili, at unti-unting nang flashback sa kanya ang lahat ng mga nangyari, naalala niyang sumasayaw sila ni Kathleen, hanggang sa nandilim na ang kanyang paningin. Teka, kinapa niya ang kanyang ulo at may benda pa ito, ngunit wala na siyang nararamdaman na kahit anumang kirot mula dito. Nakaalala na nga siya. Babe, sa wakas ay niyakap siya ni Kathleen, siniil niya ito ng halik sa labi, at saka muling tinanong kung ano ba talaga ang nangyari. Kinuwento ni Kathleen ang lahat sa kanya, dito niya nalaman na hindi sila totoong magkadugo ni Raven, at hindi rin totoong namatay ang ina niya dahil sa panganganak, kundi sadyang pinatay ito. Nagngingit-ngit siya sa galit. Matapos kwento ni Sanae ang lahat-lahat sa kanya. Sa Madam Mia na ito na siyang pinakautak ng lahat, makikita mo, magbabayad ka sa ginawa mong pagputol sa daliri ng anak ko. Sa loob-loob ni Draco. Ilang sandali pa'y biglang nag-black out ang screen ng cellphone ni Draco. At lumabas ang lahat ng mga taong tinatawagan niya. Bagamat walang mukha na makikita, ngunit maririnig pa rin ang lahat ng mga boses nila. They are the most highly trained elite forces from the Operational Detachment Delta Force Unit, at si Draco ang namumuno sa Special Forces na ito. Isa itong unit na kinakatakutan ng lahat ng mga malalaking sindikato, dahil may sarili itong layunin na hulihin ang lahat ng mga katiwalian, at kasamaan sa buong mundo. Welcome back, Captain. We are here for a mission, sir. Sabay-sabay na pagkakasabi ng Team Delta. I need 500 people for this mission. Please get ready. I'll give you 10 minutes to gather our men, at the Fort Bonifacio base, agad na order ni Draco sa mga tauhan niya. Yes sir. Okay, that's all. Now, move. Pagkatapos ng ilang segundo, ay agad na umilo ang kanyang cellphone, at bumalik sa normal ang screen nito. Niyakap niya ulit ang kanyang asawa, at hinalikan sa noo. I love you sweetheart, at pinapangako ko sa'yo, ibabalik kong ligtas ang mga anak natin.